Ako po si Apple Nieto, ang Apple of the Eye nyo ngayong gabi. Kailangan mong pumili at kailangan mong panindigan yung paniniwala mo. Siyempre, minsan kapag hindi ikaw ang pinili, there's always something. May iiyak pa tayo niya. Bakit nga lumipat? One word lang, home. Magkaisa po tayo mga batang Maynila. Together, we will make Manila great again. Hello sa ating mga Rema and Repa. Welcome dito sa ating kwentuhan. Diretsahan kasama ng Yorme's Choice. Ako po si Apple Nieto, ang Apple of the Eye nyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa Gedli para sa kwentuhang may kwenta. Sino nga ba si Apple Nieto? Si Apple Nieto ay pang-apat sa 8 magkakapatid at ako ay may asawa na, may 3 na rin akong anak at ako ay isang batang San Nicolas at ako ay almost 18 years din nanilbihan sa aming distrito at yung 12 years na chief of staff ng aking kapatid at yung 6 years doon ako ay nagsilbing konsehal sa aming distrito sa 3rd District of Manila. At syempre, sabi nga kapag sa Distrito 3, kapag sinabing sino si Apple Nieto, isang singer si Apple Nieto. Gusto nyo ba ng isang sample? Bibigyan ko kayo kahit kasi ayaw nila. Minsan sinasabi ko sa aking mga kadistrito, kahit ayaw nyo mag-sample, magsasample ako. Pero minsan natataon talagang may sample, kaya bibigyan ko kayo. Siyempre, bubuelo tayo konti para maganda yung ating boses. Ayan. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ayan, mas marami pa yan kapag bumababa ako sa aming distrito. Kaya yan, dyan ako kilala, magaling na singer. At syempre magaling din na konsehala. Ano nga ba ang na-experience ko kay Yorme Isko nung panahon ng pandemya? Grabe yung leadership ni Yorme nung panahon ng pandemya. Hindi yata tumigil ang paggogobyerno ni Yorme sa lungsod ng Maynila. 24/7. At isa nga sa naalala ko nung panahon na yon, yung minsan pinatawag niya yung mga konsehal niya para mag-update sa kung ano ba nangyayari sa lungsod ng Maynila. Parang nagulat ako kay Yorme. First time ko nakita nakapambahay look lang si Yorme nung panahon na yun pala. Doon na pala natutulog si Yorme sa lungsod ng Maynila, sa City Hall mismo. Kaya nakakatuwa na talagang hindi niya pinabayaan ang lungsod ng Maynila. At isa nga, actually si Yorme maraming nagawa na proyekto nung panahon ng pandemya. Pero isa ito sa paborito at isa lagi kong naririnig sa kanya na sisiguraduhin niya daw na walang magugutom na mga batang Maynila sa lungsod ng Maynila. Totoo naman, talagang hindi nagutom ang mga taga-lungsod ng Maynila dahil unlimited food box ang dumating sa bawat pamilya. At pabiro nga laging sinasabi ni Yorme, yung iba nga nabebenta na online. Ayan yung mga isa sa naaalala ko kay Yorme na hindi tumigil ang paggogobyerno pagdating sa lungsod ng Maynila. Ano nga ba ang mga naging programa ko sa Distrito 3? Actually, hindi pa ako tumatakbong konsehal no. Nagsimula ang aking proyekto sa Apples Champurado. Apples Champurado na kung saan ibinababa natin to sa buong distrito. At hanggang sa binigyan ako ng pagkakataon na maglingkod sa ating distrito, tinuloy ko yung Apples Champurado. At syempre, yung ating mga constituents, kapag binababa ko ito ng mainit na panahon, hinahanapan nila ako ng wala ba dyan pampalamig, Ma'am Apple? Ate Apple. Kaya yung pag sinabi kong feeding program, meron akong Apples Champurado, meron akong Apples Ice Crumble. At syempre, ang iba pang proyekto na ginawa natin, meron tayong pangkalusugan na proyekto. Meron tayong malakihang medical mission na ibinababa sa ating distrito. Meron tayong dental mission. At syempre, nung panahon ng pandemya, isa si Yorme sa naging inspirasyon ko. Kaya hindi rin ako tumigil sa pagbaba ng proyekto. At ang isa ngang proyekto natin dito, ito yung ating libreng basic maintenance na gamot para sa ating mga senior. Pero nung panahon na binaba ko yung libreng basic maintenance na gamot, hindi lang pala senior natin ang nangangailangan nito, kundi yung mga parang nasa 30 years old pataas, meron na rin pala nagme-maintenance. Kaya binuksan natin ito para sa lahat. Meron tayong libreng losartan,
metformin, amlodipine, simvastatin, vitamin B complex para sa mga nerves ng ating mga senior at mga kabataan na nangangailangan nito. At nakakatuwang ibalita sa inyo, nung nakaraang buwan na ikutan na natin ang 123 barangays na kung saan monthly ay libre na nilang makukuha ang kanilang basic maintenance. Hindi na kailangan gumastos dahil yung ipambibili nila ng kanilang basic maintenance, pwede nilang ipang-parlor or ipang-date nila. At syempre, hindi lang pangkalusugan ang meron tayo. Meron din tayong programang para sa ating mga apples, bulilit. Ito yung apples storytelling na kung saan, kahit hindi ako magaling magkwento, talagang pinipilit kong magkwento sa ating mga apples, bulilit na patungkol sa kahalagahan na habang bata pa lamang kayo, marunong na kayong magtipid dahil bawal ang waldas. Tama ba? Bawal ang waldas. Dapat lagi tayong may naiipon na pera. Kaya naman, every time na pagtapos kong magkwento sa kanila, meron akong binibigay sa kanila na maliit na alkansya na kung saan maipaparamdam ko doon sa bata na magkasama kaming nag-iipon. Nag-i-start kaming mag-ipon. Ang lagi ko nga binibiro sa mga apples, bulilit, pag napuno natin yung ating alkansya, meron na tayong pambiling bahay at lupa. Why not, di ba? Bahay at lupa. Kaya naman natutuwa rin yung mga magulang na nabigyan ko ng alkansya dahil alam nyo, nung panahon ng pandemya, may mga nag-post sa akin, may mga nag-tag dahil doon sa alkansya, nakabili sila ng bigas dahil binuksan na nila, napuno na nung bata, binigay nung bata sa nanay niya yung alkansya, binuksan at kumbaga nairaos nila yung ilang araw nila dahil doon sa alkansya na yun. Kaya nakaka-touch talaga. At syempre, meron din tayong mga Oplan Iwas Dengue. Meron ako isang paborito na proyekto ko. Ito yung Community Engagement and Immersion. Ano yon? Ito yung nakikipagkwentuhan ako sa aming barangayan. Kumbaga kung saan maraming tao na sumasali ako sa kanilang kwentuhan. Nakikipagmaritesan ako. Pero maritesan with the heart. Siyempre para wala tayong kaaway. Ayun, kung gusto ko lang makipagmaritesan, ano bang nangyayari sa aming barangay? Ano ba nangyayari dito sa barangay na to? Ano ba nangyayari dito sa iskinita na to? Kumbaga doon ko nalalaman, kailangan pala. One time nga nagpunta ako doon sa, nakipagkwentuhan lang ako. Parang kino-complain ng isang ate natin na, "Ma'am, ano ba dito? Lagi na lang may nagnanakawan kasi walang ilaw, madilim, lalo na kapag gabi." Ay, may solusyon ako dyan. Kasi ang isa sa problema niya, ma'am, paano pag naglagay kami ng ilaw dito? Lagi na lang kami nag-aanuhan na, sino magbabayad ng kuryente? Kaya sabi ko, may solusyon tayo dyan, Mariko. Lagyan natin ng solar lights para pailawan natin yan. At natutuwa naman ako every time na dumadaan ako doon. Kumbaga, yung isang problema nila na solusyonan natin, na nakakatuwa iyon. At doon, talaga alam mo kapag nakipagkwentuhan ka doon, malalaman mo, ito pala yung kulang, ito pala yung wala na dito, ito pala yung kailangan ng city na gawin doon sa komunidad na yon. Kaya ito yung isa sa paborito ko na proyekto na ginagawa ko na. Kumbaga, marami ka nang nalaman mo pa yung kung ano yung pangangailangan ng bawat isa. Bakit ko naisipan tumakbo na congresswoman sa aming distrito? Bakit hindi? Dahil alam ko na marami pa akong magagawa para sa aking mga kadistrito at yung mga nasimulang kong proyekto nung ako ay konsehal, paniguradong na mapapalawak ko ito. Mayroon naman tayong experience pagdating sa kongreso. Sabi ko nga ako ay naging chief of staff ng aking kapatid nung siya ay congressman pa lamang at ako ang minsan nagsasuggest sa kanya na ito yung kailangan natin gawin. Nagawa ko yun ng unang term ng aking kapatid dahil marami akong sinuggest na nagawa na nakikita ko pag pumupunta ako sa mga eskwelahan, nakikita ko, ito yung pinalano namin ng aking kapatid. Yung eskwelahan na pinatayo ng national government, ang laking tulong sa ating mga estudyante yan. 11 schools para sa ating mga estudyante sa 3rd District. Bakit si Yorme? Bakit hindi naman si Yorme? Ang galing kaya ng leadership ni Yorme pagdating sa lungsod ng Maynila. Napakita naman niya yan nung panahon ng pandemya. Hindi tumigil ang paggogobyerno sa lungsod ng Maynila. At syempre, ang bawat batang Maynila naman, syempre gusto natin ng isang matatag na leader. Pag sinabi mong matatag na leader, si Yorme Isko yun. At syempre, pag si Yorme Isko, alam ni Yorme Isko ang pangangailangan ng bawat isa.
sa atin. Alam ni Yorme Isko kung ano ang kailangan ng lungsod ng Maynila. No. Nakakakawa. First time ko to. Grabe, nakikita ko lang to sa YouTube. Ano yan? Yes. Nalalaman ng mga kadistrito ko. Pero minsan nagsasabi ako totoo. No. Yung nararamdaman ko yung promise ng namawis ako. Hindi, baka wala na, pero wala, promise. Ano yan, meron akong box ng lahat ng nagbigay sa akin, lalong-lalo na yung mga apples bulilit natin na kahit yung bracelet, hikaw, binibigay, nakatago yan. Promise yan, mga apples bulilit. I know, no. No talaga. No naman. Nararamdaman ko na yung naramdaman ni Vice G. Ay, parang inalala ko. Siguro mayroong pagkakataon. Kabataan days. Charot. Kabataan days. Yes. As in, minsan magsa-cellphone ako gumagano na. Yung cellphone nahulog sa mukha ko. Ang sakit. Kakatikto. Totoo. Ay, hindi totoo. Yes. Secret. Pero nung ko noon, unang term ko yun. Kaya lang ako sa sumunod. Nagsisinungaling daw si Ko, sabi sa lie detector test. Walang nangyari. O baka hindi na-absorb ni lie detector test natin. Nobody's perfect. Siguro nag-yes. Naglayak ko. Pero naman po yun white lies lang. Kasi minsan talaga gusto mong pabatain yung edad mo eh. Ay! Parang si Vice G. Pero wala pa. Pero it's just a number. Kailangan lagi lang tayong happy. Para lagi tayong bata. Yes, nangyari naman talaga. Hoy, kayo rin ha. May pagkakataon na hindi rin kayo naliligo pag umaalis. Tulad ngayon, di ako naligo. Joke lang. Siyempre, minsan mahirap i-balance yung oras sa pamilya at sa paglilingkod natin. Kaya siguro, yes, mahirap. Kasi mahirap pero nagagampanan ko pa rin ang pagiging ina at asawa ko sa pamilya ko at pagiging anak ko sa aking mga magulang. Kaya, yes, mahirap. Oh my God. At least, sana. Alam mo yung pa ako gumagano, no? Kuryente ako. Ay, ibig sabihin, superwoman po kayo at handang-handa pa kayo para sa kongreso. Ay, yes naman, handang-handa tayo. Kaya kong pagsabayin ang pagiging lingkod bayan, pagiging anak, ina, asawa. At syempre, ina sa lahat ng ating mga kadistrito. Kaya, handa kayo. Handang-handa na si Apple Nieto. Ay, lagi akong natutuwa sa suporta ng ating mga kabarangay. As in, super, lagi kong nararamdaman yung pagmamahal nila. Every time na bumababa ako sa kanila, yung hug nila, yung hug ko sa ating mga mommies, ay grabe, lalo na sa mga apples bulilit natin. Sobrang nakaka-happy. At ramdam ko, minsan one time nga yung pumunta ako sa aming kabarangay, tuwan-tuwa siya dahil nabigyan ko siya ng basic maintenance na gamot na hindi niya na kailangan bumili. Kaya sabay hug ko sa kanya, hindi ka talaga bibili, mami. Kaya, yes, naluha talaga ako as in. Naluha kayo?
Pero nakaka-tense to lie detector na to. Sabi, hindi lang naluha, na-inspire pa kayo. Oh yes. Tapos na ang ating lie detector test, mga kadistrito, mga batang Maynila. Grabe, nakuryente ako ng buong pagkatao ko. Mga batang Maynila, maraming salamat sa panonood ng aking segment sa Kwentuhan Diretsahan kasama ng Yormes Choice. Yun, para sa aking mga kadistrito, District 3, samahan niyo po ako. Samahan niyo ako na matupad ko ang aking mga pangarap para sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa ating laban. Ang laban ko, laban ninyong lahat. Sa mga taga-Distrito 3. Magkaisa po tayo mga batang Maynila. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno Domagoso, Chi Atienza at ang inyo pong lingkod, Apple Nieto at ang buong Yormes Choice. Together, we will make Manila great again. Manila, God first!